Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. At yung papasimula na, parapak natin ating mga kamay. Habang namin natin awitin, Hero in Israel. Hero Israel, the Lord our God is one God. Hallelujah. Hero Israel, the Lord our God is one God. Hallelujah. Love the Lord thy God. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind. And give him glory, King of glory to his grace in life. Hero Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hero Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind. And give him glory, King of glory to his grace. There is no other Savior. There is no other Savior. No other like Redeemer. Redeemer all to praise you and lift our voice in declaration. And sing to the Lord a new song. Sing to the Lord of the earth. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord of the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Hey, once again, sing to the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. I know that He's the Lion in the tribe of Judah. Jesus took our shameful sin and freed us. Now He is the right of victory. He's the strength in the time of weariness. He's the power in the time of war. Oh, He's the hope of Israel. He's the Lion. He's the Lion in the tribe of Judah. Jesus took our shameful sin and freed us. Now He is the right of victory. He's the strength in the time of weariness. He's the power in the time of war. Oh, He's the hope of Israel. Oh, He's the hope of Israel. And oh, He's the hope of Israel. Hallelujah. Sa pagpapulot, ating pagpupuri sa Kanya sa gabing ito. Taas natin ating mga kamay, maging ating mga tinig. Habang inawit natin, Lord, I thirst for you. Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. My soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me near in the beauty
this world. Lord, I tears for you. I long to be in your presence. My soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me near in the beauty of your holiness. I will wait on you. I will wait on you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will wait on you. I will wait on you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. 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 Isa pa po yan. Hallelujah. Amen. Praise God. Patuloy nating asangin ang pagkilos at presensya ng ating banal na Diyos. Sama-sama tayong tutulog sa panalangin. Una-una para sa ating mga tagapanguna. Pastor Greg, Sister Lisa Michelle, Pastor Jessie, and Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, Pastor Alberto, and Sister Susan Desipita. Sama rin natin sa panalangin ang ating missionaries, maging ang regional leaders. At dito naman, ang global churches, ang SPS Church sa pangunan ng Pastor Sandy at Sister Susan Malinaw na sa ngayon ay nasa Taiwan. Panalangin natin ang pag-iingat at patuloy na pagpapala ng ating Panginoon. Sama rin natin, Pastor Jet, Sister Karen Celis, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, and Sister Ruth Gaba, Pastor Alan, and Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, and Sister Ruby Bodota, Pastor Rocky, and Sister Joanna Patalinghug, Pastor Nam, and Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Silupis. At para naman sa mga may negosyo, Harkness Family, Sister Merlita Esteban, Sister Melda Mores, Brother Alex, and Sister Christy Canadil. Sa mga may personal request naman, Brother Jihan and Sister Jenny Arcedon, ang biyaya himala ng ating Panginoon na magkaroon sila ng anak. At para sa may mga karamdaman, Brother Dito Luceli Sr., Brother Leo Hilot, Sister Linda Caba sa breast cancer, Brother RJ Navarez sa gallstone, pati na rin yung mga may sipon, ubo, ano mga karamdaman yan, walang mahirap sa ating Diyos dahil siya ay makapangyarihan. At para naman sa mga kapatid natin nasa ibang bansa, patuloy din natin panalangin, Sister Ella Malinaw, Sister Chini Malinaw, Sister J. Maria Apsin. At ngayong gabi, meron ka bang prayer request, personal sa ating Panginoon, maaari ba makita yung kamay? Nakikita ng ating Panginoon ang lahat ng nilalaman ng ating puso. Kaya bago tayo pangunahan ni Brother James sa opening prayer, muli itaas natin ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, Panginoon! We worship you, O God. All creation tremble before you, O God. Hallelujah. Yes, Lord God, Panginoon, sa gabing ito kami patuloy na lalapit at luluhod, Panginoon, sa harapan ng iyong trono. Patuloy po namin, O God, itataas sa inyo ang aming mga tagapanguna hanggang sa pinakamababang kapulungan, Lord. Patuloy yung padaluin, Panginoon, ng pagpapala, pag-iingat, Panginoon, mula sa aming mga leaders na ito hanggang sa pinakamababang kapulungan, Panginoon. Kaya din, O God, ang pag-iingat sa aming tagapanguna sa lugar ng Taiwan, Panginoon, sa mga oras na ito. Maging, O God, sa kanilang pagbalik, Panginoon, dito sa Pilipinas, sa taglay nilang pagpapala, pag-iingat na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hindi, O God, ang mga pangalan na nabanggit, ang mga prayer requests, Panginoon, ang mga may businesses, O God, maging ang mga may karamdaman, Panginoon. Patuloy kayo, Panginoon, kumilos sa kanilang mga
buhay, O God, maging ang mga may karamdaman, alam kung hindi maiksi ang iyong mga kamay, Panginoon, upang maabot, O God, pagkalupan sila ng kagalingan, Panginoon, ng himala sa kanilang mga buhay. Pwede na ang aming mga kapatiran, Panginoon, sa ibang bansa, patuloy na rin silang pag-ingatan, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, O God, maging ang mga kapatiran, sa iglesia nito, sa mga oras na ito, maging sa mga nakakapanood, Panginoon, ng aming live streaming, O God. Aalis kami, Panginoon, sa gusanan nito, Panginoon, at tataglayin namin pagpapala, pag-iingat na nagmumula sa inyo. Ito lang ang aming sawang dalangin, Panginoon, binabalik namin papurit pa salamat sa aming pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kamay natin ang bawat isa. My life is in you, Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. My life. Praise God. Maraming po. At sa ating schedule of worship, Sunday School, exactly 9 a.m. magsisimula. At para po ito sa lahat, kaya ini-invite, ini-encourage ang bawat isa na tumalo dito before 9 a.m. Susundan ito ng Sunday morning service ng 10 a.m. At sa gabi naman, Sunday evening service, 6:30. At midweek service, araw ng Wednesday, 6:30 p.m. At ang corporate prayer, Monday hanggang Saturday. Nandiyan din naman, baka alam na rin natin ang number ng ating pastor, pero siya ngayon ay nasa Taiwan, kaya baka hindi po yan active. Okay? At ang nalalabing schedule for this month, ang PBT, sino excited na para dito sa Munoz Church Opening? Amen? Lapit na yan, June 19 hanggang 21, this weekend na yan. Napakabiyaya ng ating Panginoon dahil lumalago, sumusulong ng anak ang kapulungan ng ating iglesia. Ayan. At kasunod nito, siyempre, bago tayo tumungo sa salita ng ating Panginoon, meron siyempre yung pagbibigay. Kaya tinanong ko muna, sino bang excited sa Munoz Church Opening kasi eto na yung kasunod. Sana yung lakas ng amen, ito pa rin kalakas sa pagbibigay. Matthew 7, verses 9 hanggang 10. Basahin ko sa English. You parents, if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Verse 10. Or if they ask for a fish, do you give them a snake? Of course not. Sakto, medyo maraming bata. Sabihin, marami rin mga magulang. Susunod siguro yung countdown bago magsimula yung service. Natagdagan na, please switch your phones and your kids siguro into silent mode para hindi gano'n kaingay. Ngayon, sa ating tekstong binasa, sabi dito, ilang beses natin na-encounter ito, narinig ito, alam natin, totoo ito. Sa mga magulang daw, sino daw sa mga magulang na kapag nanghingi yung anak, magbibigay ng masama. Siyempre, lahat naman ng magulang talagang binubuhos yung pagmamahal para sa anak kahit gano'n ang kaingay sa church, kahit gano'n ang kakulit, na nakipagsuntukan pa minsan, sana minsan lang. Ayan, talagang binubuhos pa rin yung pagmamahal. Kaya nakita natin, di ba? Lalo ngayon, pasukan na ulit. Tapos, sa buong linggo, pagdating ng araw ng linggo, ng gabi, doon magsasabi, kailangan namin ng Manila paper para bukas. Pwede sabihin ng Thursday, ng Friday, ng Sabado, pero sasakto na linggo ng gabi. Nai-stress yung magulang, pero anong ginagawa, di ba?
tatakbo sa labas, talagang pipilitin, makabili, kahit sarado na yung mga bilihan, talagang hahanap at hahanap, gagawa ng paraan. Makikita natin, ganoon yung pagmamahal ng magulang. Meron pa nga, kapag medyo afford, every month may pictorial yan. Yung bata, 1 month, 2 months, every month yan. Hindi uso yung 7th birthday lang. Kita natin, 1 month, 2 months. Kaya yung mga bata ngayon, yung mga newborn babies, hindi pa marunong magsalita, kadalasan, may Facebook account na. Napakatindi. Grabe ito. Nakapag-register, tatanungin yung edad mo dun, di ba? So makikita natin, ganun binubuhos nung magulang ng pagmamahal para sa anak. Kaya nga sabi sa text ko, di ba? Walang magulang ang gusto na bigyan ng masama yung kanya anak. Ngayon, iko-connecta natin mga kapatid pagdating naman sa iglesia. Kapag naman ang iglesia ang nanganak, ganun pa rin kaya. Ganun pa rin kaya yung pagmamahal natin na binibigay. Kasi alam natin mga kapatid, yung Munoz Church, siyempre kasama yan sa Daughter Church. So ngayon mga kapatid, tinatanong tayo kung makakapagbigay ba tayo tulad nung tinutukoy dun sa verse na binasa natin. Ganun din ba? Similar din ba? O baka naman makakapagbigay tayo pero minimal na. Sobrang tipid. Sabi nga sa text kong binasa, di ba, na kapag yung anak nang hingi ng tinapay, bibigyan mo pa ng pato. Di ba? Siyempre hindi. At kapag nanghingi ng tinapay yung anak, bibigyan mo pa siya ng isang purot lang. Alam mong nagugutom na yung bata. Di ba hindi din? Ibibigay mo yung pangangailangan mismo ng anak. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, hinahamon tayo at ibigay din talaga natin kung ano yung pangangailangan para sa Daughter Church. Kasi mga kapatid, baka nga nagbibigay tayo pero naman sa sarili natin, minimal lang. O kaya naman, dahil narinig to, baka magbigay tayo, di ba? Dagdagan ko nga kasi medyo pinapatamaan ko yung Brother Vincent. Diba? Kaso pag nagbigay ka naman, napipilitan ka. Ngayon mga kapatid, i-address din natin yan. 1 John 4 verses 20 hanggang 21. 1 John 4 verses 20 hanggang 21. If someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? And He has given us this command, those who love God must also love their fellow believers. Mga kapatid, ang giving kasi, hindi lang yan nasusubok sa tutugon ka ba o hindi. Hindi lang yan nasusubok sa yung ibibigay mo ba, tipid masyado o talagang galante ka, generous ka. Ang pinakasukatan niyan mga kapatid, kung nagbibigay ka ng may pagmamahal. Ang sabi dito, kung talagang tayo mahal natin ang ating Diyos na hindi natin nakikita, dapat kaya din natin mahalin yung mga taong nakikita natin. Lalo na kung yan ay kapwa natin na mananampalataya at sa sitwasyon natin, lalo na kung yan ay para sa Munoz Church. Kaya mga kapatid, sinong handa ng magbigay ng may pagmamahal para sa pangailangan ng ating iglesia? Amen? Pangunahan tayo ni Brother James para sa panalangin. Sir God, Panginoon, maraming salamat sa panibagong oportunidad, Panginoon, pang makapagbigay, O God, ng aming mga alay at handog sa inyong harapan, Panginoon. Dinadalahan po namin, O God, maging ang mga tao, Panginoon, walang sawang susuporta sa inyong gawain, O God, patuloy niyong buksan, Panginoon, inyong durong awal, Panginoon, O God. Magamit, Panginoon, ang masalating ito sa pagpapalawak ng inyong kaharian, Panginoon. Salamat kami sa pangalan niyo. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Amen. Tulad nga ng sinasabi ng ating pastor, ang Diyos na ang bahalang sumurpresa sa bawat isang nagbigay ng ipagmamahal at pananampalataya. Ngayon mga kapatid, dadako naman na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang salita ng ating Diyos. Sino nang handang makinig? Amen. Kaya habang lumalapit ang mga ngaral, si Brother Alex, muli palakpakan natin, purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah, Panginoon. Salamat sa inyo.
Tayo po'y kumain muna. Exercise muna tayo. Para tayo ay handa sa salita ng Diyos. Tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming banal sa gabi pong ito. Nakakatiwala namin ang mga nating minuto, segundo sa gawain ito. Sa iyo ang mga kaisipan ng spiritual na pagkaunawa hindi sa mga salita. Lagi namin ang Diyos ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na tayo makapo. Salamat sa aking pagkakataong ito. Binigay ng Panginoon sa pamagitan ng ating butihing pastor. At ito po ay biyaya ng Diyos sa gabi. Ang ating pag-aaralan, ito po ay simple lang na salita ng Diyos. Pero malaking kinalaman ito sa pang-araw-araw, lalo na sa mga ama o magiging ama o isang breadwinner sa pamilya. Makibukas po tayo sa Luke chapter 15. Beginning verse 11 to 31. Ating kong basahin. Tignan lang tayo sa malaking Bible. To illustrate the point further, Jesus told them this story. A man, hanggang ano po yan? Hanggang 31. The younger son told his father, I want my share of your estate now, instead of waiting until you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. And a few days later, his younger son packed all his belongings and took a trip to a distant land. And there he wasted all his money on wild living. About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him to feed his pigs. The boy became so hungry that even the buds he was feeding, the pigs looked good to him, but no one gave him anything. When he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hired men have food enough to spare, and here I am dying a hunger. Ituloy na natin mahaba kasi ito sayang yung oras, pero natalakay natin alam sa ating pag-aaral. Salamat po. Ang mga talata kong ito ay dinala sa pamagat na The Prodigal Son. O ang iba ay ginagawang tema ito, The Prodigal Father. Pero ngayong gabi, I will give a title, A Loving Father. Mapagmahal na Ama. Ang kaugalian natin bilang mga Pilipino, kapag ang pamilya natin ay may mga ari-arian o mga manahin, namamana lang natin ang mga bagay o ang isang bagay kapag namatay na ang ating mga magulang. Doon lang natin maangkin. Pero yung istorya ngayong gabi, malatalakay natin sa isang mapagmahal na ama kung gaano niya ito ginawa. Una, sa verse 12 to 13. Ayan, ulitin natin pagbasa. Verse 12 to 13. Pakisulit po. The younger son told his father, I want my share of your estate now, instead of waiting until you die. So his father agreed to divide his wealth between his son. 13.
A few days later, his younger son packed all his belongings and took a trip to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. Number one, Father give him the share even he is alive. Kahit ang tatay niya ay buhay pa. Diba, pinauna ko kanina, ang kaugalian ng mga Pilipino na angkin lang ang ari-arian kapag namatay ang isang magulang o magulang. Pero ang ama kong ito ay kakaiba. Buhay pa siya, binigay na yung parte na kanya na. Kasi hinihingi. Maaring sa pagkakataon na yun, kailangan. Dahil siya ay ama, ayaw niya na ang kanyang anak ay papaliwara. Diri mo, sige tayo, alis na lang ako dito sa bahay. Maaring kaya ko na mamuhay ng sarili. Pero dahil ang ama na ito ay mapagmahal, sige anak, gusto mo na talagang umalis. Sige, kunin mo na yung parte mo. Dahil dalawa lang naman kayo magkapatid, dalhin mo na. Saan ka dalhin ng pagkakataon, ay meron kang baon-baon. Ama, matagal na maaring panahon yun na maaring singaling lang din ng kanyang ama sa kanya. Dahil gano'n naman ang mga negosyo, no? Maging sa pamilya natin, kung ano ang kari-karihan, mga anak ka, ito ikaling pang sing-sing sa lola mo, kung wala ito. No? Nilustay niya. Wala siyang concern kung itong mga binigay sa kanya ay gaano kahirap na maangkin ang kanyang ama. Pero binigay sa kanya, naging 1 million. Sige, pare, bahala na. Sige, inom tayo. Pakasaya tayo. Total, wala na ako sa sarili namin tahanan. Yung kanyang ama, hindi niya alam na yung pala gagawin ng kanyang anak. Pero yung plano ng kanyang ama ay ibigay yung parte niya. Maaring nasa isip ng kanyang ama ay maaring renta ito ng bahay, sarili ng hanap buhay, magsisimula ng maliit na hanap buhay, pupunta sa mga gusto niya na lugar, magpapasimula siya ng kanyang panibagong buhay. Hindi. Pero yung kanyang ama ay naroon na pag-analyze sa kanya. Yung kanyang pagduring na ito talaga. Kahit ganito yung anak ko, no? Kahawig ko pa naman, no? Buti hindi kahawig ko kumari. Ay, wala rin. Sige, kahit yung ilong mo, kamukha ni mama mo. Ganun ang ating mga ama, no? Actually, salamat sa inyo na may buhay pa yung ama ninyo, no? Ako po ay wala nang ama sa physical kasi hindi ko ano kung saan siya ngayon eh. Broken family kasi ako. Hindi ko alam kung buhay pa. Napakapalat ko rin yan, meron pa kayo. Pero gusto ko makita eh. Gusto ko na sana ipatalang buhay o kaya ano sa maalala mo kaya. Kaya mapalat po kayo, may ama pa kayo, okay? Mahalin po ninyo ang inyong mga ama. Pangalawa, dito sa verse 24, Father is still longing of His Son. Verse 24, Luke 15, verse 24. For this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So his body began. Maaaring yung tatay na ito ay araw-araw nag-aantay sa kanyang tahanan. No? Doon sa maaaring kasama sila sa palayan. Sana nandito
Flores ng palay. Eh pag uwi ang maaari ng tatay niya doon sa bahay, nag-aantay siya sa malayo. Maaaring darating ba ang anak ko? Pero ang pagkakataong ito, dahil siya ay may longing, hinahangat niya na isang araw makita yung kanyang anak. Dahil itong anak niya ay umalis. Nahiwalay at nawala sa kanyang ama. Tinuring siyang patay. Ari sabi niya, ano kaya nangyari sa anak ko? Puso nga naman sana ng cellphone, bakit? Hindi mo lang nag-chat. Hindi mo lang siya nag-telegram. Kaya nagpasabi. Nagpa-utos. Kaya nung siya'y bumalik, parang drama, nung siya'y bumalik na, ating mapapansin sa isang ama sa verse 20. Ito yung nakita sa ama. So he returned home to his father. And while he was still a long distance away, his father saw, uy, anak ko talaga ito ah. Siya na talaga kamukha ko talaga ito. You know? He's so coming. Filled with love. Compassion. Sayang, kapatid ka palang hiram to his son. Embrace him. Yung matagal niyang panahon ng pag-aantay, dumating sa wakas. Amen? Ganito ang larawan ng Diyos na kapag ang isang tao nahiwalay sa Panginoon, nalumbalik siya, mahal na mahal niya, at gusto niya muling makasama. Nagdalang haba. Iba yung kasi yung damdami ng ama, no? Ang ama kasi hindi ko basta-basta naiyak yan. Umiiyak daw yan kapag wala na, tulog na lahat. No? O kaya sa Panginoon. Nagdalang haba, passion. Pero excited siya, tumakbo. Wala pala itong kanyang tatay. No? Kung panahon pa na-discover ko, baka wala kaya sila bigyan-bigyan. Takbo siya. Takbo niya. Alam mo yung tatay, hindi naman talaga gusto niya tumakbo. Excited siya eh. No? Naalala ko tuloy nung lumabas yung una kong anak. No? Kasi kami, nila Pastor Santi doon sa Baclaran. Meron kaming, nagdadart kami kay isang pastor, Pastor John Morris. Biglang inutusan ng misis ko, yung kapatid niya, Kuya, nalanak na si ate. Ha? Nalanak na? Saan ako? Excited. Makita yung anak ko. Hindi ko na inano yung sila Pastor Santi yung basta tumakbo ko, diretso. Kaya yung tatay na matagal na nag-aantay sa nawawala. Yung kanyang sinakbo ng damdamin, no? Lalo na, nung nandun ako sana, kasi sa pabelya kasi yung pinananak eh. Ang takbo bata, lahat. Pero nung pagkakita ko sa ano, iba takbo ng tugo eh, no? Magkano agad eh, no? Lapat agad eh. Anak ko yan. Kasi may nakalagay dito, Rosera sa pangalan mo. Okay, number pa basta. Palatandaan. Eh, sa lahat ng anak, ng mga baby na infant, nakita mo, wala nang masabi. Pero pag tingin mo, ano agad yung takbo ng tubo, yung sinakbo ng tubo, or ano yung, takbo ng dahil anak mo. Ganon. Kahit maaaring marami na natako doon, nakita niya, meron din mga lalaki na galing din sa bukid. Pero hindi. Hindi ako magkakamali. Anak ko talaga to eh. Anak ko to eh. Talaga. Iba talaga yung blood speaker na
hanggang impact. Kaya, ganun ang ating Diyos. Amen? Gusto niya na anumang itsura o anumang kalagayan ng tao, kapag siya'y manumbalik sa Kanya, no? Gustusin ka man, o kaya ikaw man ay talagang, kasi ang kwento roon walang-wala na siya, makain na siya ng danak man, makain ng baboy. Pero ano yung itsura nun, ang baho mo, at saka ang pangit ko, wala nang ligo-ligo, para nakata siyang taong grasa, ganun na kanya kailangan. Pero nung makita siya, hindi, maligo ka muna, baho. No, ganun ang Diyos natin. Kahit, sabi niya, kahit anong dumi mo, no, sa Isaias, anong kasalanan mo, itim mo, pula, papatawarin ka, pupunin ka, lalapitan ka, hagkan ka, i-welcome ka. Salamat anak, bumalik ka. Amen? Gusto niya yun. Ganon ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Niyakap, hinagkan. Kapag tayo ay nawala sa Diyos, tayo yung mga patay. Kapag ang tao ay nasa pagkakasala, ay maituturing patay sa harapan ng Diyos. 1 Timothy 5:16. Pangatlo, mabilis lang po ito. Kaya, libang ko lang ng konting action para kumaka. Father, provide the needs of His Son. Dating maganda ang kalagayan niya sa buhay, pero dumating na siya'y naghirap at halos patay na. Pero maganda ang kalagayan niya sa kanyang tatay. Oh. Lahat ng gusto niya, binibigay. Tama po yung sinabi ni ng ating pastor at ang maging Brother Vincento. Ang tatay, ang magulang, kahit halos hindi niya na wala na siyang kakayanan, wala nang time niya, time mo na, alanganin na, kumakuha pa rin, nanghihirap, kumakatong. Uy, bukas ko na. Baka meron kang meron assignment naman ako. Meron pang kailangan, no? Totoo po yun. Sino nakaranas sila na may mga anak? Totoo yun. Talaga gagawa at gagawa ang isang magulang. Lalo na yung mga ama. Kaya't nung nasumpungan siya, dahil nawala siya, ay muling nabuhay. Nagkaroon ng ibang chemistry, no? Yung kanyang buhay, yung tatay niya, baka ito, si Mr. Lord yung tatay niya noon kasi nawala na nahiwala Pero nung nakita niya, masaya na, bumalik muli, ang ngiti, no? Ngiti naman kayo. Amen. No? Minsan yung tatay natin kapag ngumiti yan, minsan lang yan. Totoo yan. Minsan lang ang tatay ngumiti. Manalim yan. Pag ngumiti yan, sigurado buong pamilya, i-treat niya yan. Papakainin niya yan. Ganyan po ang kasi karanasan ko bilang ama. Nakuha yung patay ng anak. Ito ang mga nangyari at naganap sa kanya. Nung pagbabalik ng kanyang anak, maaring ang mga tao roon ay abala, kasamahan sa tahanan. Oh, tika. Hinto mo yan. Huwag mo muna gawin, ha? Oh, yung mga dyan, pag-aalaga ng baka, kumuha ko muna dyan ng magandang baka. Pakain ko, dali mo pa yun sa para alaga. May gagawin tayo! Ang ginawa ng ama, nung ang anak ay nanubalik sa kanya, Father, provide the needs of His Son. Hindi lang needs, maaring wants. Amen? Totoo lang, pangangailangan
Gumagano yung anak. Dadi. Wadi ba? Muski anak. Pinagkita na kita kanina pa. Hindi yung, sigurado ka ba sa ano yan? Baka nangopya ka lang. Hindi na tatanungin yun. Ganun ang ating magulang, no? He provides, hindi lang needs, even some our wants. Nagkaroon ng pista. Alam mo, pag mag-hold ka ng pista o sa isang barangay, hindi po naman biro yan. Mas malaki pa sa kasalan yan. Ang pista kasi pestang bayan yan. Pwede yung pakain ng buong bayan mo. Totoo yan. Piliin mo, hindi lang needs na kailangan ng kanyang even beyond the needs. Nagkaroon ng pista sa verse 23 to 24. Hindi ordinaryo, kundi espesyal. Ano ba tuwing natin sa ating mga anak? Ordinaryo, hindi. Espesyal tayo sa harapan ng Diyos. Amen! Kaya ganun din sa ating mga anak. Kahit makulit yan, at pinagpupunta. Hindi ka pa natututo. Wow! Espesyal yan! Kawangis mo yan! Ganito din, katotoo kapag nagsisi, natutuwa ang mga anghel sa langit. Luke 15 verse 10. Basahin natin. Luke 15 verse 10. Luke 15 verse 10. And the same way, there is joy in the presence of God's angel when even one sinner repents. So, ganun pinahalagahan ng Diyos kapag kahit isa na magsisi, ang mga anghel ay natutuwa. May pagkakaiba po ng joy tsaka happy. Happy ang isang tao kapag may happenings. Ang joy, kahit wala ng happening, sa puso mo masaya. Kaya may pagkakaiba ang joy tsaka happy. Mas malalim ang joy. Amen? Kaya nilarawan ni Lucas sa Luke 15 verse 10, hindi happy. Happy ka na kapag may happenings. Nandun barkada, kaibigan, kapentuan, pero pag wala, I'm Mr. Lonely. No? Kaya, nagkaroon ng fiesta. Pangalawa, binigyan ng mabuting palaban. Anak ko, dumating. Punit-punit ang damit. Pantalon, hip-hop. Hindi ko malaman. Di ba uso ngayon yung ang daming ano yun? Halos na lang ipakita yung ano eh. Ayaw ko bakit ganun na uso na naman. No? Sabi ko nga may isa may nakasalubong, alam mo, mura lang yan. Hindi. Mahal to, uso yan eh. Mura lang yan. Kulang sa tina yun eh. Hindi. Nung makita ng kanyang ama, binigyan niya mabuting palaban. Hindi lang palaban, mabuting palaban. Means, power, anointing. Binigyan mo rin siya ng yung bumalik yung personality mo, no? Yung ikaw ay magpuporma, pag maglakad, lingon pa lang action, di ba? Minsan lang, di kumpas, di numero, gusto niya ganun ang kanyang, hindi ka nito to eh. Dati, habulin ito ng ano eh. Ngayon, kahit sino, umaayaw na kasi ang pantot, ang pa, walang ligo, ang buhok. Hindi malaman kung may antena eh. Di ba ganun yung mga taong rasa? No?
Pero, sabi niya, hindi. Bibihisan ko. Yung bihis na, mas higit sa akin. Pero yung anak mo yun eh. Higit sa akin. Kasi reflection ko yan. Bibigyan ko siya ng magandang balabal. Ang balabal binibigay yan sa hari. Priesthood. No? Sa First Peter, 2 Peter chapter 2, no? Na tayo ay pagkaharing saserdote. Kaya binigay yun para bumalik yung aura, yung husay, yung itsura, yung magagwapo. Para pag may mga bisita, kanino anak yan? Di ba nakakahiya, no? Uy, pastor yan. May brother yan. Ha? Talaga? Uy. Di ba? Meron, ano ka, titigan? Talagang, hindi. Anak mo pastor yan. Wow. Di ba? Di ba yung gano'n eh, no? Hindi. May sister yan, may brother. Kaya, sing-sing, inheritance, authority, binigyan ng panyapak, proteksyon. Sabi doon sa Romans chapter 10, verse 15, sa Ephesians chapter 6, verse 15. Romans 10, 15. Hindi ko kasi sinulat doon sa ano ko eh. Sa project ko. Para ma-prepare. Yung mga ito yung mga nasa ilalim ng mga points ko. Romans 10:15. And now, will anyone go and tell them without being sent? That is what the scripture means when they say, how beautiful are the feet of those who bring good news. Binigyan siya ng maaaring yung panyapak na yun ay leather. No? Sabi yun, leather. Meron akong tinda nun eh. Mahal yun eh. Alala na pagka-galing din yan, tsaka marikina may. Pero pag mga China, imported, pangit, madaling masira. Pero pinipinta ko yun kasi tinatanggilig yan. Mas mura. Ang ganda ng ano niya. Maaaring parang gladiator. Sa mga gladiator ng mga sandalias. Pero ano, pagka magbigay ka, hindi nakakahiya. No? Hindi yung pinagsuotan mo na. Sino yan? Hindi ko lang patahay ha. Yung may ganon? Sino ako nabigyan ako nun eh. Oo. Chewy ko kasi sabi chewy ko, no? Ito, balik ka sa akin to no? Pero masayahin. Ha? Bakit masaya? Nagano na pala yung eskwela. Pakitahin ko na lang sa'yo kaya. Eh ako naman siyempre, wala naman akong pera. Wala naman, magpamataas pa ako. Ay, salamat yun. Salamat. Pero ito, hindi ganon. Hindi yung second hand. yung mga ano, sobra-sobra. Kundi yung the best. No? Yung the best ibinibigay. Tandaan po natin, hindi natutuwa ang kaaway. Sa kasayahan pala noon, maaari nandun yung orchestra, nung hirang pa ata, maaari sila doon sa Bacoor, kasi Bacoor, capital of Caramandayan mo. Basta kilala sa Pilipinas yung Bacoor, sila yung kilala sa capital sa mga ganyan-ganyan. Maaari meron doon. Tapos meron lahat. Meron. Hindi natuwa. May kapatid pa kasi ito eh. Swerte yung walang kapatid ah.
No? Hindi natuwa ang kaaway. At siya'y nagsiselos na kapag tayo'y pinagpapala ng Diyos. Yung tatay ko, ano kaya nangyari sa tatay ko? Ako yung tagal-tagal na dito. Eh, wala naman nabilhan ng sinilas. Ikaw? Adlib lang natin. Wala naman doon talaga sa akin. Bakit ako? Ako'y pagod na pagod. Di ba lang ako pinadali dito? Pero nung dumating ko, bunso kapatid ko. Ayun, sarap talaga. Sarap talaga. Panahon ko eh. Yung pabinigyan, wala naman ginawa. Yung nag-lusay na kanya na yan. Hindi siya natutuwa na may pinagpapala. No? Ang kaaway ng ating pananampalataya, hindi natutuwa na aking pagpalain. Amen? Ikaw i-promote, itaas ang sahod, elevate yung ministry o yung kakayanan natin, ang talent, o anumang bagay meron. Hindi siya natutuwa. Kaya mapanganib yung mga tao hindi marunong masaya at hindi marunong siyang mag-appreciate kung ano meron sa kanya. Yung sabi niyo, hindi na ako nakita ni tatay, tagal-tagal ko na dito. Sabi ng tatay, hindi anak. Yung anak, yung kapatid mo, namatay yan. Sakit sa atin, di ba? Pinaniwanag. Ngayon, siya lang yung paraan na para tayo magsaya. Para sa atin yan. Pamilya tayo eh, di ba palagi ang church mo na Father's House, ito po ay family structure. Kaya kapag ang isang tatay, ano yung sinasabi, sinusunod natin. Hindi lang basta-basta tayo organization, family structure tayo. Meron tayong kinikilala father, meron tayong kinikilala brother, sister. Sabi yan din. Sa'yo din yan. Amen? Siya lang yung ginawa natin na naging paraan kasi may istorya. Kaya sa buhay po natin minsan, ba? No? Ako yun ah. Di ba? Nakikita sa testimony. Hello? Parang ganyan din ako eh. No? Yun yung mga tao marunong magpahalaga sa sarili niya. Ay, salamat. Pinagpala si kapatid. Baka darating ang araw ako naman magpalaki. Amen? No? Huwag lang po tayo basta-basta nilo. May pilis pastor. Wala akong pinipili ang ating tatay sa pananampalataya. Kahit yung tatay natin sa physical. Hindi niya pinapakita na mayroong paborito. Kahit meron talaga minsan, hindi niya pinapakita. Hindi totoo yun. No? Pero hindi niya pinapakita. Kasi gusto niya, pamilya tayo, ayaw niya na isa. Bakit hindi ka nakipagkamay? Wala na. Bakit hindi ka na nakipag-join? Secret. No? Kailangan ay kung ano man ang nangyayari sa iyong kapatid, no? Ay matuwa tayo. Matutuwa ka ba na pinagpapala si brother, si sister? Kaya mga kapatid, sa pagtatapos ngayong gabi, ang dakilang kwento po ito natin, minsan hindi nare-recognize. Kaya, sa pagtatapos natin, ating silang isama sa panalangin. Parang wala ka na naman, pero tumatay yung inyong ina sa gawain ng Ama. Amen. Maybe single parent kasi wala yung tatay namin, wala si nanay, pero nalibig yung tatay din. Kasi ang gawain ng tatay, ginagawa niya na. Umari,
Wala ka ng tatay. Pero ikaw yung breadwinner. Ikaw yung taga-akyat ng pangangailangan. Ikaw taga-tagpo ng pangangailangan. Para ikaw ay pangangay sa mga anak. Ang gawain mo, parang father yun. Hindi ka lang pang tatay. Kailangan ko lang separate ko lang. O kaya, wala kang tatay. Wala ka rin kakayanan. Pero may tatay tayo sa langit. Amen. Tayo po magsitayo lahat. Nais ko po kayo hamunin sa maikling